Oras Philippines Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa atak ng alas 9 sa aga. Public 3 sa Bombohanay, big time. Standby no kay sa Dilmarugay check abi naton ang latest karon dito sa may area sa Middle East. Nagikan sa aton sining Bombo International correspondent sa Qatar kay may mga pinangdakop kuno dito ang Economic and Cybercrimes Department sa General Directorate of Criminal Investigation under sa Ministry of Interior no sang Qatar kay ti way kuno ila sining pinang video kaga pinalapta sa mga content sa social media no sa mga nagkakainap kalaytabo dito sa ila sining palibot di kapin 200 kuno ang mga pinangdakop toy balon tabi karon kun may daan ni mga Pinoy sa social media nga danti aktibo kung anong ila da makita nga daw na namian sila or daw na curious sila videohan nila kag i-post dayon sa social media no di ba sila kag may mga Pinoy to nga ginlakip to sa mga nagkaladakpan kag at the same time may mga pang evacuate nga mga pumuluyo malapit sa base militar no sang US dito sa mga area sang Qatar kag gindala sa Ilway sini nga lugar and per information man daw may mga pamilya kuno nga mga Pinoy nga nalakip dito sa mga pang rescue or tigin pang evacuate kay man sige gyapon ang pag bomba man sang Iran ang paglunsyar sang mga missile sang Iran sa mga base dito no sang Estados Unidos ang Amerika sa may Middle East kag since ang pinakadako nila sining base ang ara sa may area sang Qatar ti prime target gid sang mga Iranian nga mga missiles lain-lain kuno nga mga sahi sang mga armas tong ilang nga ginagamit no may mga ballistic missiles may ara sang mga drones. Sekta ang aton sining koreksyon direkta sa Qatar aton sining Bombo International correspondent si Bombo Joseph Rivera. Bombo Joseph, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Doni. Good morning, Bombo Doni. Mayong aga dira sa inyo tanan kag mayong aga man diri galing kay madulom-dulom pa diri nga pagkaaga. Oo. Bombo Joseph, so para subong anong sitwasyon dra daw may panibag-o naman nga mga atake kuno ang Iran dra sa Qatar? Yes, actually, mga 40 minutes ago, nag-sound na naman ang national alarm. Gimbulabog na naman ang mga cellphone namon dire. Tanan nagbangon na naman lang tanan kag nagpreparar. Pero it turns out that only after 15 to 20 minutes, nag-alarm naman liwat saying na neutralize na kuno ang threat kag wala na danger. So it is generally understood nga kung mag-amo na bot silingon, whatever was incoming was already shut down on the Persian Gulf sa water. Wala na siya nakalabot diri sa mga populated areas. Okay. Bombo Joseph, tama gali ka istrikto da ang Qatari government karon na in terms sa sining mga pagkuha sa mga video, pag-share sa mga video nga ini sa social media sa mga nagkakatabo dira subong sa mga area sang Qatar? I think oo because balaan mo, hindi lang sa Pilipinas, bantog ang fake news, bantog man na dire. Then of course, the country wants to control it man so that they get to only give the proper narrative, no? That's why kung manotice ninyo, every time nga mapadala ako sang breaking news sa aton nga newsroom, normally, ang statistics na ma-follow pa after 6 to 7 hours kay gina-verify pa na nila mo. So they want to make sure that it's verified before it is reported. Dason, ginasiguro man nila nga ang nagarapta sa social media are accurate. That's why bawal na subong mag-film or mag-record sa mga interception. Dason, i-share mo, dason, i-post mo, bawal na ina. Pag bawal man nga, makagto ka sa mga site kundi nagtulo pa mga debris. No? So,
It is for two reasons. Okay, one reason is of course for your general safety. Kaya kung magsagi kada ka video, magkinoda ka dirati madagdagan kada sa debris, hindi ka lastuhan ka pa sa gobyerno. Secondly, saying it candidly, no, but secondly also, they're very, very mindful on the security situation man din na they want to make sure nga wala si may nagarap ta nga wrong information because kapin pa may mga espiya na di nga nadakpan. But we are really surprised at the high number of arrests that were made. Oo, okay. So, anong mga example sa mga fake news Bomo Joseph nga nagalapta dira karon sa Qatar nga amo ning gusto nga punggan sa gobyerno? Normally, ang as far as fake news is concerned, ang mga sala lang ba lang ang mga ginatake ang base, may mga naiguan na tao, bisan wala. Mga kapin pa itong nagwa sa Bloomberg nga kuno depleted ng ila anti-air defense arsenal, mga muna bala. They really don't like that, no? So just to clear the air, yung klaro na lang nila wala na lang sang may pwede nga number one, di ka pwede ka maka-upload or mag-share sa social media sang mga videos nga hindi halin sa ila, no? Amo man sa mga statement. So I am also very, very careful whenever I send my report to Bombo Radio, I make sure that it has already been announced officially or either ako gidyan naka-witness personally. Okay. On the other hand, Bombo Joseph, daw ano ka matuod nga may mga Filipinos kita, mga kasimanwa kita dira nga naupo dito sa mga na relocate halindra malapit sa military base ang US sa Qatar, sir? Actually, not the military base but the US Embassy. Okay. Kaya kahapon sang kaagahon, nag-announce ng government nga i-evacuate nila ang mga tao nga naga-star, no, ang public nga naga-star dira sa palibot sang US Embassy. And that happened yesterday. Kaaga pa na, gin-announce na nila. And then while they were doing the evacuations, mga around 11:51, tinaglinupok naman dire. That was what was reported nga sobra na naman to 14 o 15 na naman ka mga, it's a combination of missiles and the drones that attack Doha. That's why nagpanic naman because for some reason, nakalusot, no? Sa ilang primary defenses, amo na nga tanan man was na intercept except for one nga nakalabot sa dagat. And because of that, we received information. Kabalan mo ang akong diri nga day job is in the real estate industry. So we were made privy on where they were transferred. And may mga Pilipino dito nga naupod and mayo man ang ilang nga plastar because nami to ilistaran nila ya fully furnished to libre pa kuryente kag tubig. Okay. By the way, ano na tumod kung ano ini sila mga empleyado sila sa US Embassy, sir, or drag lang niya sila nag-star sa vicinity sang embahada? Hindi man natabuan na nga-start to sila. Kaya balan mo heavily populated ang area sa US Embassy because it's in the middle of Doha. No, hindi siya nakapalibot. Okay. Bombo Joseph, maayo lang ako regarding sa sining nadakpan baladra nga mga nag-share sa mga video sa Qatar kung pwede ikaw sabat sini in Tagalog or in Taglish, Bombo Joseph, ano yung mga panuntunan ngayon ng Qatari government dyan regarding sa pagkuha at sharing ng mga videos, ng mga incidents sa Qatar ngayon nagpapatuloy ang gulo sa Middle East, Bombo Joseph? Well, Bombo Donnie, sa kagustuhan ng pamahalaang Qatar na mapangalagaan ng seguridad ng mga tao ay mahigpit talaga nilang pinagbabawal ang pagkuha, ang pag-film, at lalong-lalo na ang pag-upload sa social media at pag-share ng anumang mga larawan or mga videos ng mga nangyayari sa kapaligiran, partikular na ang mga missile interception, yung mga nangyayaring mga pagsabog, sunog, at lalong-lalo hinigpitan din nila ang pagpunta doon sa mga aftermath, no, yung mga bumagsak na mga debris, yan po ay mahigpit nilang pinagbabawal. Ganun pa yan, pinagbabawal din nila ang pagkalat ng mga balita na hindi tama, ika nga, mga fake news.
mga bagay na inaccurate na siyang nakakapagdulot ng pinsala at panic sa mga tao, lalo-lalo na yung mga issue na nagdudulot ng pag-uusapan ng mga tao kung saan makakakuha ng mga iba't ibang komentong hindi maganda. Ito po ay hindi maganda para sa seguridad ng mga mamamayan dito at ganun din sa seguridad ng bansa, at makakaharang ito at makakagambala ito sa mga ginagawa nilang investigasyon. Kaya nga sa bawat insidente na nangyayari dito, inaabot po ng ilang oras bago maglabas ang gobyerno ng Qatar ng opisyal na impormasyon, lalong-lalo na pagdating sa mga statistics. And having said that, sinisiguro po natin dito po sa Bombo Radio na lahat ng ating po inuulat ay nanggaling po sa official sources po ng gobyerno ng Qatar. So far doon sa mga naaresto, Bombo Joseph, wala ba tayong nabalitaan? Baka may mga Pinoy doon? Kasi yung mga kababayan natin dyan, yung mga Filipinos, yung mahilig talaga na mag-post ng mga content sa social media, Bombo Joseph. Ay, hindi pa natin alam yan kasi yung mga kaibigan natin na mahilig mag-post so far ay nakakausap pa naman natin ngayon. Kasama natin nagpupuyat yan eh. Kasi ang nangyayari, gising nga tayo paggabi kasi mas mahirap kumilos pag may nangyaring emergency sa gabi. Tapos buong umaga natutulog. Kaya so far naman nakakapag-check-in pa naman lahat. Wala pa naman akong nakikitang medyo nag-absent, no? Na nawala sa sirkulasyon. Okay. Bombo Joseph Rivera, sir, sa imo siningan tempo sa Bombo Radio Iloilo. Madamo gid nga salamat sa imo kag good morning. Anytime, Bombo Donny. Basta radio, Bombo. There you have it, no, si Bombo Joseph Rivera, Bombo International Correspondent, direkta dito sa may Qatar.